Una sa lahat, magandang araw at gabi sa inyo, mga kapatid, mga anak, mga magulang, mga lolo at lola, saan sulok man kayo sa mundo, pagpalain kayo ng Diyos at pag-aingatan. Ang content na gagawin ko tungkol sa nakasulat sa banal na aklat. Mga kapatid ko kay Kristo Jesus, niyayaan ko kayo panoorin at pakinggan nyo ito. Bata, binata, dalagita o matanda, mahirap o mayaman o anuman ang inyong kalagayan. Ito'y aral at paalala at pag-asa sa atin bilang tao dito sa mundo. Sa naniniwala na mayroong Diyos at yung mga maraming katanungan sa relihiyon at sa yung hindi naniniwala na mayroong Diyos na buhay. Inihimo ko kayong lahat makinig sa mga nakasulat dito sa banal na aklat. Araw-araw akong magbibigay ng mga salita ng Diyos sa page na ito. Hinikayat ko kayong lahat at sana makaabot ito sa inyo at mapakinggan. Pagkalooban kayo ng Diyos at magliwanag sa inyong puso at isipan. Unang pagbati ko sa inyo, mga kapatid, Hebreo chapter 3, verse 1 to 19, and Hebreo chapter 4, verse 1 to 13. Kaya nga mga kapatid ko sa pananampalataya at mga kapwa ko na tinawag ng Diyos na makakasama sa langit, alalahanin niyo si Jesus. Siya ang apostol at punong pari ng ating pananampalataya. Tapat siya sa Diyos na nagsugo sa Kanya, katulad ni Moises na naging tapat sa pamamahala ng pamilya ng Diyos. Ngunit itinuring ng Diyos si Jesus na higit kaysa kay Moises, dahil kung ihahalin tulad sa bahay, higit ang karangalan ng nagtayo kaysa sa bahay na itinayo. Alam natin na may gumawa ng bawat bahay, ngunit ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay. Tapat si Moises sa pamamahala niya sa pamilya ng Diyos bilang isang lingkod, at ang mga bagay na ginawa niya ay larawan ng mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Ngunit si Kristo ay tapat bilang anak na namamahala sa pamilya ng Diyos. At tayo ang pamilya ng Diyos kung patuloy tayong magiging tapat sa pag-asang ipinagmamalaki natin. Kaya gaya ng sinabi ng Banal na Espiritu, kung marinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang puso nyo tulad ng ginawa noon ng mga ninuno nyo. Naghimagsik sila laban sa Diyos at siya'y sinubok nila roon sa ilang. Sinabi ng Diyos, sinubok nila ako sa kasamaan nila, kahit na nakita nila ang ginawa ko sa loob ng 40 taon. Kaya galit na galit ako sa henerasyong ito at sinabi ko, laging lumalayo ang puso nila sa akin, at ayaw nilang sumunod sa mga itinuturo ko sa kanila. Kaya sa galit ko, isinumpa kong hindi nila makakamta ng kapahingahang galing sa akin. Kaya mga kapatid, mag-ingat kayo, at baka maging masama ang puso niyo na siyang magpapahina ng pananampalataya niyo, hanggang sa lumayo kayo sa Diyos na buhay. Magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa, para walang sino man sa inyo ang madaya ng kasalanan na nagpapatigas sa puso niyo. Sapagkat kasama tayo ni Kristo, kung mananatiling matatag ang pananampalataya natin sa Kanya hanggang sa wakas. Gaya nga ng nabanggit sa kasulatan, kung marinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang puso nyo, tulad ng ginawa noon ng mga ninuno nyo nang naghimagsik sila laban sa Diyos. Sino ba ang mga taong nakarinig sa tinig ng Diyos at naghimagsik pa rin sa kabila nito? Hindi ba't ang mga inilabas ni Moises sa Ehipto? At kanino ba nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba't sa mga nagkasala at namatay sa ilang? At sino ba ang isinumpa ng Diyos na hindi makakamta ng kapahingahan?
Hindi ba't ang mga ayaw sumunod sa Kanya? Kaya malinaw na hindi nila nakamta ng kapahingahan dahil sa kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Ika-4 na kabanata. Ngunit kahit na ganoon ang nangyari sa kanila, nanatili pa rin ang pangako ng Diyos na makakamtan natin ang kapahingahang mula sa Kanya. Kaya mag-ingat tayo, at baka mayroon sa atin na hindi magkakamit ng pangakong ito, sapagkat nakarinig din tayo ng magandang balita katulad nila, pero naging walang saysay ang narinig nila dahil hindi sila sumampalataya. Tayong mga sumasampalataya ang magkakamit ng kapahingahang mula sa Diyos, ngunit hindi ito makakamit ng hindi sumasampalataya, dahil sinabi ng Diyos, "Sa galit ko isinumpa kong hindi nila makakamtan ang kapahingahang galing sa akin." Hindi ibig sabihin na wala pa ang kapahingahan. Ang totoo, nariyan na ito mula pa ng likhain ng mundo, sapagkat sinasabi ng kasulatan tungkol sa ikapitong araw, "Sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha," at sinabi rin sa kasulatan, "Hinding-hindi nila makakamta ng kapahingahang galing sa akin." Malinaw na niloob ng Diyos na may magkakamit ng kapahingahang ito. Pero ang mga nakarinig noon ng magandang balita ay hindi ito nakamtan dahil sa pagsuway nila sa Kanya. Kaya muling nagtakda ang Diyos ng isa pang pagkakataon na walang iba kundi ngayon. Dahil pagkalipas ng matagal na panahon, sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni David, "Kung marinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang puso ninyo." Dahil kung tunay na nadala ni Josue sa kapahingahan ng mga tao noong una, hindi na sana nagsalita ang Diyos tungkol sa isa pang kapahingahan. Kaya may kapahingahan pang nakalaan sa mga taong sakop ng Diyos. At ang kapahingahang ito ay katulad ng pagpapahinga ng Diyos sa ikapitong araw. Sapagkat ang sino mang magkakamit ng kapahingahang mula sa Diyos ay makapagpapahinga rin sa mga gawain niya, tulad ng pamamahinga ng Diyos matapos niyang likhain ang lahat. Kaya sikapin nating makamit ang kapahingahang ito. Huwag nating tularan ang mga tao noong una na sumuway sa Diyos, at baka hindi natin ito makamtan, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos, at higit na matalas kaysa sa alinmang espadang magkabila ang talim. Tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu, at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Nakikita niya at lantad sa paningin niya ang lahat, at sa Kanya tayo mananagot. Salamat sa Diyos sa magandang mensahe niyang naibigay sa atin ngayon. Hanggang sa muli, sa susunod na araw. Bye-bye.